right, good morning. Good morning. Well, welcome once again to our service this morning. It's always good to be in the house of God. Amen. At salamat sa Panginoon for the past days na tayo po ay iningatan ng Panginoon. At tayo ngayon ay nasa sambahan. It's always a great privilege, mga kapatid, na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. You see, ito po yung, hindi po ito obligation na tayo mapunta sa church. We should always get excited to go to church and always get excited to listen and to hear the Word of God. Amen? Yan po ang maganda, mga kapatid. Yan ang pinakamagandang dapat ilagay natin. Kasi yung iba, kapag sinabing pupunta sa church, parang obligasyon na parang sumusunod ka sa tradisyon. You know? So, it's not about it, mga kapatid. No? Dapat meron tayong excitement na tayo pupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon upang makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So, I hope you're ready for it. Amen? Handa na po ba kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. All right. So if you have your Bibles, we'll go to our Sunday school, regular Sunday school on a Sunday morning, and we'll study the Word of God. We'll study let's try to learn something from our Sunday school, and we have a series of lessons in our Sunday school about investment. Investment, and I have so many things to give you. Every time I teach in Sunday school, marami dapat po tayo maunawaan patungkol sa giving. So, this morning we will focus on attitude in giving. Our attitude in giving. Okay? Ano ang nagbibigay sa atin? Ano ang naidudulot ng pagbibigay natin sa Panginoon? At para saan lahat ang ginagawa nating pagbibigay, sa Panginoon? Dapat maunawaan po natin yan para wala tayong hesitation. Hindi po tayo nag-hesitate, hindi po tayo nag-aalangan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. So if you have your Bibles now, you go to the book of 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Okay? We will begin reading from verse number 6. All right? 2 Corinthians chapter 9. All right, for those of you na wala kayong Bible, if you don't have a Bible with you right now, then we will provide the scriptures or the passages that we're going to read in our screen. So just look up to the screen, and there is the passages that we are going to read. Okay? Hope everybody's ready now. Amen? All right. Minsan yung iba mas klarado pa sa screen kaysa Bible ninyo. Kasi pag tumitingin kayo sa Bible ninyo, lalong-lalo na yung meron pa kayong fear na gumamit ng salamin, kasi yung iba ayaw masabihan sila na matanda na sila kasi gumagamit na sila ng salamin. Yeah. So kahit na pikit na halos magbasa, di ba? Wag lang masabihan na matanda. Yeah. Ewan ko ba kung bakit takot na takot yung iba tungkol sa bagay na yan, So, it's not about, kapatid, yung ganyang bagay, but it's about clarity, So, dapat maging klarado ang atin pong binabasa, okay? Alright, kaysa magbasa kayo ng pamali-mali. Ako nakakabasa ako kahit walang salamin, pero pamali-mali. Alright? So, are you with me na? Alright, we'll start from verse number 6. Now, but this I say, he which what? Sow it sparingly shall reap also what? So you see here, once again, mga kapatid, you heard many times about this, about the principle of sowing and reaping. Okay? Did you hear about that? The principle of sowing and reaping. Napakahalaga na makuha natin to, maunawaan natin mabuti. Now, again, the Apostle Paul mentioned again this principle in the book of 2 Corinthians, and in his letter to churches, I mentioned niya na po ito, but again, he mentioned it here in the book of, in his letter to the Corinthians. Okay, he said, but this I say, which sow it sparingly, shall reap also sparingly. He which sow it, what? Bountifully shall reap also what?
bountifully. Okay? Now listen, huwag niyong kakalimutan mga kapatid, ng Biblia ay salita ng Diyos. It is inspired. It is approved by God. So what we are reading right now is a principle that has been approved by God. Actually, the Bible says it's already settled in heaven. So do you understand what we're reading right now? Things that has been approved up in heaven. Hindi dito sa lupa, mga kapatid. Dapat po unawaan po natin ang mabuti. Dapat klarado. Every time we read the Bible, must be cleared in our minds, brethren, that we are reading a principle that has been approved by God. Okay? All right. Now, verse number 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him what? Give. Not what? Grudgingly. All right? Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Now, verse number 7, you see, kung titignan nyo, as you study the Bible, study the graduation, you know, yung kung paano gumaganda yung talata, mga kapatid. You see, sa verse number 6, there is the principle. All right? Now, verse number 7 tells us what you will get if you follow the principle. Okay? So, makikita nyo, ano yung attitude natin in doing the principle. Okay, if you believe the principle, all right, you've got to have a good attitude. You see, ano yung magandang attitude dito, mga kapatid? Be a cheerful giver. What is a cheerful giver? He's giving without grudge. Without a doubt. You see, hindi ka nag-hesitate, hindi ka nag-aalangan. You see, at hindi ka rin nagbibigay dahilan sa pangangailangan. All right? Now, verse number 8 now. And God is what? Able to make all grace abound toward you. Look at that. So, there's a reason kung bakit kinakailangan magkaroon tayo ng magandang attitude. Bakit? Because God is able to make all grace abound toward you. That ye always having all what? All what? So you have to mark the word, mga kapatid, na nag-i-inspire sa atin. I like the word sufficiency here. You see, yan ho ang hinahanap ng maraming tao, mga kapatid. Other people are looking for that word right there. You see, sufficiency. Okay? Kaya ang pinakamahalaga itong bagay na ito, mga kapatid, sufficiency. All right? Now, that is in verse number 8. Sufficiency in all things may abound to every good work. Okay? Good work. Now, verse number 9, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Okay? Remaineth forever. Now, listen, every time the Bible says about as it is written, the Bible is referring to the Old Testament. Okay? To the Old Testament, to the Old Covenant, to the law most of the time, as it is written. Remember the Lord Jesus Christ, when He was tempted by the devil, ano sabi ng Panginoon Kristo sa Kanya? Kung paano siya sinasagot. Okay? Sinasagot ng Panginoong Kristo, yung diablo. Sasabihin niya lagi, as it is written. Okay? So, yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Kung tayo po ay naninindigan sa nasusulat, hindi yun sa ating nararamdaman. Okay? So yan ang pinakamaganda. At, you know, I'm telling you, I'm always excited to study the Bible. You know, every time I read the Bible, every time, I'm not just reading the Bible, I'm studying the Bible. Every time I read the Bible, lagi ko pong sinisiguro na ako'y aaralin ko yan. Hindi ko lang basta babasahin yan. Okay? So, the very thing that excites me every time I read the Bible is when I study the Bible. You see, it's not just reading. I'm not excited lamang, mga kapatid, sa pagbabasa, kundi excited ako sa pagbabasa na inaaral ko yung binabasa ko. Yan ang pinakamaganda, maunawaan po natin. See, there are so many Christians that are proud of reading the Bible, na sinasabi nila, binabasa ko ang Bible, you know, and nabasa ko ng Bible na maraming beses from cover to cover, you know, and pero wala namang naintindihan kasi nga hindi inaral. Binasa lang.
Okay? So ang isang bagay dito na kapag-excite mga kapatid is kapag ka inaral mo ang binabasa mo. Yun ang pinakamaganda dyan. Alright? So this morning we will focus, our study will be focused on our attitude in giving. Okay? So anong nagagawa po nito? Dapat maunawaan po natin ang mabuti ito. Okay? Alright. Of course, masasagi po natin, babalik tayo doon sa Old Testament giving na nagsisimula po sa tithings. Okay? Uunawain po natin ang mabuti yan. Alright? Let's bow our heads for prayer. Father, once again, we thank you for this wonderful day that once again you gathered us into thine house, O God. Thank you for the past few days that you took good care of us. Salamat sa lahat ng mga blessings that we have received, O God, from you. And thank you for what we have right now. Thank you for the possessions that we have, whatever we possess right now that we have in this body, O God. We praise you and we are thankful for you. Salamat, anuman, Panginoon. The fact na kami dinala po kami sa bahay-sambahan na ito, sapat na po na dapat kaming magpasalamat, Panginoon. And thank you, O God, Thou art the only reward, the best reward in this life, O God. Salamat, Panginoon, na kayo ay ang aming Diyos. Salamat sa lahat ng anumang tinatangkilik namin ngayon. Panginoon, may mga kapatiran pa po kami na pangkasalukuyan naglalakbay patungo rito. I pray, O God, to please take care of them. And as they travel, napapunta po sila rito, Panginoon, ingatan niyo po sila at makasama po namin sila sa pananambahan. Pagpalain niyo po ang mga naririto na, O Diyos, bigyan niyo po ng bukas na puso, bukas na isipan, upang makapakinig ng inyong salita, hindi lamang mapanghigan ng inyong salita, kundi tanggapin na mayroong kagalakan ang inyong salita. Salamat po at ang lahat pong ito ay hinihiling po namin at pinapasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? So everybody pay attention para mabigyan po natin ng magandang diin at pag-aaral yung pong ating binasa, mga kapatid. You see? So I want you to focus your attention dito sa letter ni Paul sa mga taga-Korinto, mga kapatid. You know, listen, everybody look this way. Quit moving now. At yung mga pumapasok, just leave them to the ushers and they will take care of them. Okay? Now, so, ang binasa po natin, maging noong araw, you'll notice the Apostle Paul wrote a letter to the Corinthians. And many times, si Apostle Pablo, mapatid, ay sumusulat hindi lamang po sa churches o sa church ng Corinthians, kundi po in other churches. He even wrote also letters to other churches, no? Especially the churches in Asia. All right? Now, so mapansin niyo po rito, ang letter ni Paul is about giving, about understanding the essence of giving. You know, ang pinakamaganda, mga kapatid, wag lamang po tayong magbigay, kundi yung nauunawaan natin yung essence ng pagbibigay. Yun po ang napakahalaga. Importante po yun, mga kapatid. Kasi kapag hindi naunawaan ang pagbibigay, tandaan niyo po ito, isang araw babalikan niyo po yung binigay ninyo. Babalikan niyo yung binigay ninyo at minsan isusumbat niyo sapagkat, pag nagbibigay po tayo, mga kapatid, laging may string attached. You see, lagi po may string attached. Wala akong masama sa string attached, wala akong masama na magkaroon ka ng connection because, if you're giving out of your heart, mga kapatid, so walang masama na makonect yung puso mo doon sa binigay mo. Di po ba? Walang masama po doon, mga kapatid. That's why we must be careful. Dapat maunawaan po natin kung bakit tayo nagbibigay, saan tayo nagbibigay, para saan tayo nagbibigay. Yeah? So sabi ko nga sa inyo, ng mga nakaraan, mga kapatid, when you give, you should always understand the principle of sowing and reaping. Kaya si Paul, sinasabi po yan ni Paul dito, mga kapatid, we still have the principle dito, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, he that soweth what? Sparingly shall reap also what? Sparingly. And he that soweth what? Bountifully shall also reap what? Bountifully. That's the principle of sowing and reaping. You see, natandaan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid. Okay? Remember, what you sow, you will reap. And where you sow, there also you will reap. Di ba? But when you sow, remember this,
lagi kang magre-reap more than what you sow. Alright? Whatever it is. Kapag nagtanim ka ng mabuti, magre-reap ka ng mas sobrang mabuti. Aani ka. Pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng maraming mabuti. Pero pag nagtanim ka rin ng masama, aani ka rin ng maraming sama-sama. Yeah. See that? So, alam niyo yung mga prinsipyo, mga ganyan, dapat po natin uunawain. May mga prinsipyo tayo hindi natin pinag-iisipan, kaya yan, dito sa pulpitong ito, lagi ko po sa inyo pinapaliwanag yan. Minsan, sinasabi natin, mahal ng Diyos ang makasalanan. Di ba? Mahal ng Diyos ang makasalanan. Okay? At hindi mahal ng Diyos ang kasalanan. Okay? Pero, daan niyo po mga kapatid, parang yun ay nagko-comfort sa atin na anumang kasalanan gagawin natin, anyways, mahal ako ng Diyos. Pero mga kapatid, wala namang pumunta sa impyerno na kasalanan. Naunawaan niyo, sino pupunta sa impyerno? Kasalanan o makasalanan? Parang hindi niyo gaano nakuha yun. Kasi we're trying to make an excuse, mga kapatid. Sometimes we are weaponizing the principles, just like that. Sabihin natin, gaano man ako makasalanan, gaano man ang ko, anyways, mahal naman ng Diyos ang makasalanan eh. Oh yeah, pero walang pupuntang kasalanan sa impyerno. Makasalanan pa rin pupunta sa impyerno. So you get to be careful with that, okay? All right, let's go back to the principle here, mga kapatid, okay? Nakakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Wala namang mahirap doon sinasabi ko. All right, now, sabi ni Paul dito, because the principle, as pagkatapos ni Paul, ibinigay mga kapatid yung principle, ano ang kanyang sinunod? Sabi niya rito sa kanyang sinunod mga kapatid, every man according, okay, according as he purposed it in his heart, so let him give. Now, yung purpose din mga kapatid, ibalik niyo sa verse number 6. Which of those principles na gagamitin mo purposely when you give? Sparingly and bountifully. You see? So, when you give bountifully, then you will what? Reap also bountifully. Okay? Kaya nga, pag nag-sow ka bountifully, siguraduhin mo na yan ang purpose ng iyong puso. May magandang purpose ang iyong puso. So, it's all about attitude, mga kapatid. In giving. Okay? Now, so this is very important. Sabi ng Biblia sa verse number 7, huwag kang magbibigay grudgingly, huwag kang mag-aalangan. Because kapag ka nag-alangan ka, tandaan mo, pag-ani mo rin mag-aalangan. Because speaking of the principle of sowing and reaping. Nakuha niyo mga kapatid? Okay? Now, verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you. You see, now do you understand? Makikita niyo rito kung sino dito ang subject ng pagbibigay. Nagbibigay tayo sa Panginoon. Kung magbibigay tayo sa Panginoon, not grudgingly, huwag ka mag-aalangan. Bakit? Because sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, when you give purposely, then you give bountifully, and when you give bountifully, you will also what? Reap bountifully. So don't give grudgingly. Bakit? Because God is able to abound. God is able to make all grace abound toward you. Akalain mo, all grace. God is able to make all grace, not just part of it. So imagine, kapatid, if you're giving 10% of your income, anong sabi ng Panginoon? Don't give grudgingly. But what? Bountifully. Why? Because God is able to make all grace. Imagine kung anong kapalit ng 10%. All grace. Are you with me? Nasasabihin ng iba, kasi nasa law, 10% pinupush you. Bakit pag pinag-usapan ng tithings, ang nasa isip ng iba ay law. Now, if you are going back to the book of Genesis chapter 14, mga kapatid, okay, makikita niyo po dyan na si Abraham, nagbigay po siya ng tithes kay Melchizedek.
Okay? That is right after na si Abraham nagtagumpay sa giyera, mga kapatid, sa paglaban sa mga kings at na-defeat niya yung maraming kings. Okay? And then, nung na-defeat niya yung maraming kings, mga kapatid, pabalik na po siya, na-meet niya po itong si Melchizedek, minit siya ni Melchizedek, at saka ng king of, let's go to the book of Genesis chapter 14, all right? Genesis chapter 14. All right? Verse number 18. Are you with me na? Now, si Melchizedek, ito si Melchizedek, mga kapatid, sa Biblia, hindi po ipinakita rito kung saan siya nanggaling, wala po yung kanyang lineage, hindi po pinakita rito, mga kapatid. But the Bible says, he was the king of Salem. And then, sabi ng Biblia, he brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And then, he blessed, mga kapatid. This is right after na si Abraham ay manalo, mga kapatid. And minit siya ni Melchizedek and the king of Sodom. Okay? And then after that, mga kapatid, I hope you're following me. Okay? Now, after that, minit po siya, and then si Melchizedek, blessed po niya si Abraham. Alright? Now, anong ginawa ni Abraham, mga kapatid? This is, tandaan niyo, mga kapatid, napakatagal pa nito bago dumating yung law. Bago sa panahon ni Moses. Okay? Now, so makikita nyo, ang response ngayon ni Melchizedek, so it's not about Abraham, hindi po siya nagbigay ng tithes because the law demands it. Kasi wala pa ho yung law doon. Are you with me? So bakit po siya ngayon nagbigay, mga kapatid? Hindi naman po siya nagbigay sapagkat sobra-sobra. No, hindi po eh. Wala hong economy, hindi pinag-uusapan dito ang economy. Now listen, sa giving na ito, mga kapatid, tandaan nyo, nagbigay siya sa verse number 20. And blessed, sa verse number 19 muna, and he blessed him and said, Melchizedek blessed him and said, blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he gave him what? Tithes of all. The 10% of all. You see, now without a demand, wala hong nag-demand. Now, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Abraham, kinilala niya yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay ni Abraham. You see, so you understand that when we give something to God, mga kapatid, yun ay pagkikilala kung sino ang pinaglilingkuran natin Diyos. At ano ang pinaglilingkuran natin ng Diyos? How do you describe, mga kapatid? Bakit kapatid? Listen now. Binasa natin sa Corinthians, nang sabi ni Paul, God is able to make all things abound. Okay? Are you with me? Now, dito sa first book of the Bible, which is the book of Genesis, mga kapatid, makikita natin ang example na si Abraham ay nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Okay? Na king of Salem and the priest of God. Okay? Bakit? Sa pagkikilala ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Alright? Nang sabi ni Melchizedek, ibinigay ng Diyos sa kamay ni Abraham ang kanyang mga kaaway, ang kanyang mga kalaban. You see? So makikita niyo, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Diyos kay Abraham na kinilala ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Wala ho ritong demand. Kaya nga po, mga kapatid, makikita niyo rito kung ano ang nagagawa ng pagbibigay ng tithes. By the way, para sa pasimula pa lamang, mga kapatid, tithing is not the ceiling ng pagbibigay. It's not the ceiling, but it is the flooring. In other words, yan po yung starting step, mga kapatid, sa pagbibigay. Hindi po, para meron tayong standard sa pagbibigay, okay, let's start from there. You see, hindi po yan yung ceiling na pag nagbigay na tayo ng tithes, parang everything is okay na, no. Hindi po yan. Now,
pagdating ng law, dinidemand na yung 10%. Dinidemand na po yung offering. Pero mga kapatid, pagdating sa New Testament, no, ang Panginoong Kristo nagtuturo at maging si Apostle Pablo, mga kapatid, notice what the Bible says there. No limit. Bountifully. No limit. Wala ng 10% lamang. So in other words, yung 10% is just the flooring yung mga kapatid. You see, hindi po yan yung ceiling. Naunawaan nyo? Alright. Kasi, mamaya, makikita nyo po yung mga kapatid. So, ang gusto kong makita nyo rito, yung katotohanan ng pagbibigay para magkaroon tayo ng tamang attitude sa pagbibigay. Kasi kung hindi po natin naunawaan ang katotohanan sa pagbibigay, hindi po tayo magkakaroon ng tamang attitude sa pagbibigay. So it's so important to have a good attitude, spiritual attitude, mga kapatid, sa pagbibigay when it comes to giving. Okay? Now, so makikita po natin dito, si Abraham, ipinapakita niya kung anong klaseng Diyos meron siya. Hindi mo na ako dapat i-demand na magbigay ako para sa Panginoon. Nagbibigay ako sapagkat kinikilala ko na ang Diyos ko ay napakabuti sa akin. Let me ask you a question. How do you give in the ministry of God? Paano ka nagbibigay sa ministry ng Diyos? Yung pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, yun ang nagsasabi kung anong klaseng Diyos meron ka. Come on. Kasi kapag ka tayo, mga kapatid, nag-aalangan sa pagbibigay, may duda ka sa Diyos mo. Pero, kaya nga sabi ni Paul, remember, God knows who you are. God knows your money. God knows your wallet. God. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin eh. You see? Now, so it's not about it. Pero kapatid, akalain mo, na sabi ng Diyos, sabi ni Paul, God is able to make all things abound. In fact, si Malakay, nung sinabi ni Malakay na magbigay ka ng ikapo, and when you give your tithes, bring ye all the tithes to the storehouse. Prove me now herewith, if I will not open the windows of heaven. You see, that's the only scripture in the Bible na nagsasabi, mga kapatid, na that God is inviting us to put me on a test. Put me to test. Okay? Prove me now. Okay, subukan mo ako ngayon. And then the Bible says, if I will not open the windows of heaven. Okay? Now listen. So nakikita niyo, mga kapatid, it is not about what you are going to lose, but it's about what God is going to release. You see? Nagbibigay tayo, mga kapatid, ang iniisip natin, yung ating ibibigay. Pero hindi natin iniisip kung ano ang i-release ng Panginoon. Di ba? So, kaya minsan, kapatid, ang pina-fight natin sarili natin, yung greed. If you will study the book of Malachi chapter 3, it's not just about tithing alone. Yun lang ang nakikita natin kasi yun lagi lang ang ini-emphasize ng maraming pastors. Yeah? Pero kung tutuusin, kapatid, it is about trust, not tithings. Because kapag ka sinabing, prove me now, is it about tithings? No, it's about trusting God. You see? So you're thinking about what you're going to lose. Pero inisip mo ba what God is going about to release? You see, it's about attitude, kapatid. So pagdating sa Old Testament, before the law was given, ano muna? Si Abraham nag-tithes. Bakit? Kinikilala niya na ang Diyos niya ay maayos na Diyos, mabuting Diyos, matapat na Diyos, na kaya niya talaga, totoo yung sinasabi ni Paul, kapatid. Kaya ako, dinala po kayo doon para lamang patunayan na totoo yung sinasabi ni Paul, kasi si Paul, nagsasabi siya, as it written. As it is written. So referring to the old scriptures, referring to the old covenant. Okay? Kaya doon ko po kayo dinala. Ngayon, napatunayan natin ngayon, mga kapatid, na totoo, from the very first priest of God,
in the Bible, which is Melchizedek, nakikita po natin mga kapatid, na totoo ang sinasabi ni Paul. Ngayon, ang kailangan lamang po natin, baybayin natin yung Malakay, chapter 3, kalimutan muna natin yung tithings doon, isipin natin yung trusting instead of tithing. You see? Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, wala kang problema sa 10%. What is 10% compared doon sa God is able to make all things? You see, in the law, in the Old Testament, kapatid, the law demands 10%. But let me ask you a question. In the New Testament, when the Lord Jesus Christ taught about giving, kapatid, did He give His 10%? No, hindi binigay ng Diyos, hindi binigay ng Panginoon Kristo ang 10% ng kanyang blood. The Lord Jesus Christ did not give His 10%, He gave His life. No wonder why the Apostle Paul is encouraging us in the book of Romans chapter 12. Ano sabi ni Paul? Present your what? Bodies. A living what? Sacrifice. You see? So, hindi po 10% lang mga kapatid. Sabi ko sa inyo, hindi po yun yung ceiling. Yan yung flooring, kapatid. You see? So, ano po ang nabibuild natin mga kapatid? You see, tandaan po natin na ang ating generosity is just the fruit. But yung trust natin sa Diyos natin is the root. Okay? Yung pagtitiwala natin sa Diyos, yun po yung root, kapatid, at yung ating generosity, yun po yung fruit ng pagtitiwala po natin. Alright? Now, do you understand? Napakarami kapatid ng mga Kristiyano na ang problema natin ay yung takot natin sa pagbibigay. Kasi, lalo na po na nandito po tayo sa third world country kung tawagin. Na kung saan we're battling with poverty. Di ba? Then, bihira tayong magkaroon ng 10,000 pesos. Okay? Well, some of you here, kapatid, meron kayong sobra ng ganyan. You're receiving an income ng sobra. Sobra dyan sa ganyan. I know that. I know that. Hindi nga lang kayo nagdi-declare. For fear. Sa inyong mga asawa, sa pagbibigay ng tithes, sa pagbibigay ng offering. Yan. So, in other words, yan po yung kino-combat natin. Yan po yung binabattle natin. So, do you understand? Kaya yung iba, mas gugustuhin nilang mag-keep ng para sa hospitalization. Mag-keep ng para sa bakasyon, pambakasyon. Mag-keep ng pambayad sa mga bills, mga ganon. So, ang problema natin ngayon, tinuturing natin yung pagbibigay natin sa Panginoon ng tithes and offering na parang bills instead of blessing to share. We treat our tithes and offering as bills to be paid rather than blessing to be shared. That's why natatakot tayo. Nandoon po yung greed, tatabi na lamang natin. Nandoon po yung fear natin na mawawalan tayo ng pera kasi nakakita na po tayo ng mga taong naghihirap, nakakita na po tayo ng mga taong ayaw ko makatulad sa kanya, ayaw ganito. So, fear. So, do you understand that most of us, we are battling not with our budget, but with our bondage? Ang problema natin ay hindi budgeting. Ang problema natin ay bondage. Kinakailangan makawala tayo sa prinsipyo na yun, kapatid. Kinakailangan makawala tayo doon sa bondage na yun, mga kapatid. You see, now do you understand that we are, if you are giving, we're defeating the spiritual strongholds that lock generation in bondage. You see, yan po yung kinakalaban natin. Yan po yung nilalabanan natin. We're fighting greed,
fear, self-preservation, and pride. You remember, in the book of Acts chapter 5, mga kapatid, you're familiar with Ananias and Sapphira. Di ba? Familiar kayo dyan. So, etong mga taong ito, they introduce a deceitful giving in a divine environment. You see that? Nagbigay po sila, pero naalala nyo na nandaya sila, ano sabi ni Peter sa kanila? Okay? Nagsasabi pa talaga yun ng totoo na yan talaga yung benta nyo sa lupa. See? Alam nila na nagsisinungaling sila, mga kapatid. Nagsinungaling sila. Sabi ng Panginoon, akalain mo, kausap niya na, nandun siya sa church. Divine environment. Di ba? Kausap niya, pastor. Okay? Pag mag-i-stretch kayo sa baba na lang, wala na sa taas. Ha? Alright. Now, listen. Nandun na siya sa church. Nandun na siya sa gitna ng divine environment, mo kapatid. Pero, nagbigay pa rin siya deceitfully. So look what happened to them. It's about attitude, kapatid. Now, listen. Hindi po ako nagtuturo ng giving sa pamamagitan ng pananakot. Nagtuturo po ako ng giving na kung ano ang magandang attitude sa pagbibigay natin para magkaroon tayo ng magandang blessing sa ating pagbibigay. Imagine kung nagbibigay ka na rin lang naman, deceitfully, look at it. Let's put it this way. If in giving there is, or the principle of sowing, reap, and applies, then what about this? He that giveth what? Deceitfully shall also what? Reap. Come on, talk back to me if you can. Deceitfully. See? Now, it's not, ang aanihin mo yung iyong deceit. You see, sapat alam mong hindi ka nagbigay ng maayos. So it's about attitude, mga kapatid. Now, so, tithing, in this case, mga kapatid, listen carefully, okay? Tithing is not merely a financial transaction, but a spiritual transformation. No? Ulitin ko po. It is not just a financial transaction, but a spiritual transformation. Okay? Let me say, it builds an altar in your heart. Okay? It builds an altar in your heart. Listen, kasi it's in the Old Testament, kapatid, tinuturing na ang pagbibigay, ayon sa pagbibigay ni Abraham, the first time na si Abraham nagbigay ng tithe sa mga kapatid kay Melchizedek, it is about worship. It's about, he's not worshiping Melchizedek, but it's a sign of his worship to his God. Okay? It is the manifestation of his worship to God. To his God. Kaya nga, pinapakita niya na napakabuti ng Diyos ko, ito ang Diyos ko, ito ang klaseng Diyos na pinaglilingkuran ko, yan ang aking Diyos. You see, ipinapakita niya, mga kapatid. So, it's about worship. Kaya nga, kapatid, every time we give, tandaan niyo po, it builds something in our heart, especially our altar for God. You see? Now, it's not all about what lives in your hand, but it's about what grows in your heart. Let me ask you a question. When you give, kapatid, is there anything that grows in your heart? Di ba? Now listen, kung nagbibigay tayo na hindi po tayo honest, kapatid, anong nag-grow sa ating puso? Come on, talk back to me if you can. Ha? Anong nabibuild sa ating puso? Pagka tayo nagbibigay grudgingly, pag tayo nagbibigay na nag-aalangan, pagka tayo nagbibigay, mga kapatid, na parang may pagdududa tayo, hindi tayo naniniwala na ang Diyos can give back to us kung ano man binigay po natin. Anong nabibuild? Listen, the Apostle Paul here, sa binasa po natin in chapter 9, sabi ng Biblia, God loveth what? Cheerful giver. Now, listen, pagka tayo ba'y nagbibigay, nag-grow yung ating pagmamahal, nag-grow ba yung ating kasiyahan? Or nag-grow yung ating pagdududa? Alam niyo, kapatid,
ako'y nagpapasalamat na hindi naman ho nangyayari dito sa church natin yan. Sapagkat everything here is transparent, mga kapatid. Okay? Pero nalulungkot po ako na maraming mga Kristiyano at mga churches, mga kapatid, na nagkakagulo-gulo dahilan sa pera. Oh yeah, nagkakagulo-gulo dahilan sa pera. May mga pastor na napapatalsik, may mga pastor na pinapatalsik yung miyembro. Kung ano nangyayari sa loob ng simbahan, dahilan sa pera. Kasi, alam nyo, napakapangit, nagbibigay ka, ang nag-grow sa puso mo ay hatred. Bakit? Nasa isip, kung saan na naman gagamitin yan? Ayun, masaya na naman sila. Nasa bakasyon na naman sila. So you understand that? Ano yung nag-grow sa puso natin pag nagbibigay po tayo? Joy? Or hatred? Or doubt? So there must be something, kapatid. Yan sinasabi ko, na pagka nagbibigay tayo, siguraduhin natin na merong magandang na idudulot sa puso natin yung pagbibigay. Hindi yung nakapagbigay ka na, nakauwi ka na, nai-stress ka. Bakit iniisip mo kung saan napunta yung binigay mo? So you understand? I like it. Nung isang araw, mga kapatid, invite ako sa fellowship ng Southeast Fathers. Kumain kami doon sa Tonyang. Tonyang or Tomyang? Tonyang. Okay? Na kumain kami doon, talaga namang everything, nandoon lahat, mga kapatid, talent sinasabi yung mga sanggip na yun. No. But I'm not promoting Tonyang here. But anyway, sabang kumakain kami gano'n, fellowship kami, kwentuhan kami patungkol sa gawain ng Panginoon, you know. And then pagkatapos yan, sabi ng isang father, sabi niya, Pastor, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ako'y gustong-gusto kong maramdaman sa buhay ko na ako ay kabahagi ng simbahan. Okay, kabahagi ng simbahan. Every time na merong activity ang church, gusto ko mag-participate. Every time na merong gawain sa simbahan, mga kapatid, Pastor, ay gusto kong magkaroon ng bahagi financially. Every time na may project ang church, gusto kong mag-involve. Boy, I like that. And bago kami maghiwalay, sabi niya, Pastor, alam ko may pangailangan doon sa Bicol, kinakailangan bumili tayo ng lote doon para sa, nakita ko yung pangailangan doon, kaya sabi niya itong 100,000 para doon. Kailangan ko doon mga kapatid ng 1 million. No, kailangan ko lang ng 250 para sa lote. So 150 na lamang kailangan ko. Sino pa kaya sa inyo magbibigay sa akin ng 150? So you understand, sabi niya pa, so ito 100. Just binigay lamang sa akin, sabi ko, oh, tama, may panigarilyo na ako, may pangalam. Yes, so you understand the trust, mga kapatid? Naunawaan niyo yung pagtitiwala. Naunawaan niyo, mga kapatid, kung gaano kabuti ng Panginoon na nagtatrabaho sa tao. Ano yung nadidevelop sa atin when we give? See? When we give our tithes, kapatid, let me tell you something. Pag nagbigay ka, na may pagdududa ka sa Diyos mo, siyasatin mo muna ang binigay sa iyo ng Diyos. Siyasatin mo, in the first place. Bakit hindi ka nagduda sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon? Isipin mo yan. Kung meron kang karapatan na pagdudahan ang Diyos pagdating sa pagbibigay mo sa Kanya, nagduda ka ba sa binigay sa iyo ng Diyos na kaligtasan? Mainit na usapan to, mga kapatid, pero itong katotohanan, di ba? Yeah. Sapagkat nung ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, He gave Himself for us. He did not give the 10% of His life, nor 15% or 30% of His life. He gave Himself. Who? You see that?
So what is growing in your heart when you give? Alam nyo, nung ang Panginoon pinapili, sabi niya, alam mo kung anong kalaban dito ng pagbibigay? Sabi ng Biblia, ang mammon ay pwede rin maging Diyos because mammon is also where greeds, fear, and self-sufficiency ang nanggagaling, mga kapatid. You see? So, kaya nga po, mga kapatid, kinakailangan na magbibigay tayo ng wala hong ibang kinikilalang Diyos-Diyosan. You see? So, the best way, mga kapatid, to fight greed, self-sufficiency, fear, is not through debate, but a decision to give even when it's hard to give. You see? Now, hindi po tayo, mga kapatid, nagbibigay sapagkat magaan ang pagbibigay. When it's hard, just think about the goodness of God, the greatness of God in your life. Pag inisip po natin yan, minsan, ang nakakalungkot nito, mga kapatid, mas marami tayong sinasabi kaysa ating ginagawa. Remember this, all right? Don't miss this. You are blessed not because of what you say, but because of what you obey. God blesses you not because of what you say, but because of what you obey. See? Yan ang dapat ilalagay po natin sa isipan. Minsan marami tayong sinasabi. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, wala ho tayong ginagawa. Alright? So, every time we give, here it is, mga kapatid. Every time we give, the devil is losing his ground. Every time we give, nawawalan po siya ng ground, mga kapatid. When you start obeying, when you start giving, then the devil is losing ground. Remember what I said, mga kapatid. Listen, it's not about what you lose, but it is about what God is about to release. Okay? Now listen, here's the thing. Tatapusin ko po muna ito dito, mga kapatid. Okay? Now, maraming mga Kristiyano, mga kapatid, listen, may mga nararamdaman tayo. Ako po yung nagsasalita sa inyo. Wala akong pakialam sa ibang simbahan. Ako po ang pastor ninyo. Kayo po ang accountable po ako sa inyo. Alright? Here it is. Okay? May mga miyembro, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang feeling ninyo ay hindi kayo kapamilya. Because wala kayong something na nagkukonect sa inyo na mararamdaman nyo na kayo ay taga rito. Because even in giving, hindi po tayo nagpa-participate. Not only that, even sa mga sinasabi ko rito, nagre-raise ako ng pera para sa gawain natin sa iba, para sa project natin. You see, ang lagi nasa isip natin, yung takot natin, baka wala. Ito para sa bigas ko na to, ito para sa ganito ko na to, ito pa. Let me ask you a question. Nagdududa ba kayo sinasabi ni Paul, God is able to make all things abound? You see? Now, do you understand? Sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraan, yung bigyan na lamang tayo ng wisdom ng Diyos. Kapag ka nagbigay tayo, bibigyan tayo ng wisdom ng Diyos kung paano tayo mag-gather ng resources. God is able to make us wealthy. You see, God is able to make make us able also to gather wealth. You see, that's what the Bible says in the Old Testament, mga kapatid, in the book of Deuteronomy. Now, listen, ito po yung napakalaga. Kung lahat ng yan ay pininiwalaan natin sa Panginoon, then bakit tayo ay hesitant pagdating sa pagbibigay? Kaya nararamdaman tuloy natin, mga kapatid, listen now, parang walang halaga ang church sa atin. Tandaan po natin, pumupunta tayo sa church, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng ritual na sabihin lamang na may simbahan tayo. Pupunta tayo sa church para matuto. At sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, tithing
is not merely about financial transaction, but it's about spiritual transformation. Natatransform tayo sa panibagong paniniwala, sa panibagong lifestyle. Di ba? Doon po tayo natatransform, mga kapatid. Doon po tayo napupunta. Hindi po doon sa iniisip lang natin, puro financial transaction. How about transformation? Kaya sabi ko sa inyo, ano ang puso natin natatransform saan? Hindi po ba, mga kapatid, na napaganda niyo yung puso natin na dating malungkot, ngayon magkakaroon ng kasiyahan because of our giving. You see? Kaya nga po, mga kapatid, itong ginagawa ko ngayon. Ako bilang pastor ninyo, gumagawa ko po ako ng paraan. Inuulit ko po, okay? It's not about the massive or huge amount of money that you're giving to the Lord. But first of all, it's about your heart. Sabi ko, it's not about your hands, it's about your heart. Okay? So anong ginagawa ko? Kahit na po sabihin natin, minsan kasi, listen, ang pinakampangit, mga kapatid, maghihintay tayo na magkaroon tayo na lumaki ang business natin at maka-jackpot tayo sa loto para makapagbigay po tayo ng malaki, at kapag nakapagbigay tayo ng malaki, kikilalanin tayo sa simbahan. Kasi yung nagbibigay ng malaki sa simbahan, napapangalanan. Not in this church, brethren. Okay? Bilang pastor ninyo, ano ginagawa ko, mga kapatid? Para ma-develop yung puso nyo sa gawain, kahit na wala kang binibigay, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng participation physically. Okay? Para ma-attach. Yung sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, punta tayo sa ranch. Maglinis tayo doon. O ngayon, meron akong proposal ngayon, mga kapatid. Ano gagawin ko? Ang gagawin ko, by area. Okay, mag-i-schedule po tayo. Kailan available ang area na ito? Okay, ito ang schedule nyo. Pupunta kayo sa ranch. Ano gagawin natin doon? Magtatrabaho tayo doon, magtatambak, maglilinis, magtatanim. Okay? Anong ginagawa ko? Is it about tanim? Is it about linis? Is it about... No. I'm trying to connect your heart to God's ministry. That's it. You see, na kahit wala ho kayong pera or malaking pera na binibigay sa gawain, pero ang ibinibigay ninyo, yung time ninyo, yung buhay ninyo sa gawain, that is connecting your heart to the ministry. Bakit kayo ay pinupush ko, ini-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng burden for soul? Bakit? Soul winning is the main thing in God's ministry. Sabi ko, mag-win tayo ng soul, mag-win tayo ng soul. Wala pa rin. So, tapos, kaya, ano mangyayari ngayon sa mga Kristiyano, mga kapatid? Tinatrato nyo lamang ang gawain ng Panginoon na parang gang. Parang mga clubs, Lions Club, sari-saring Animals Club, and parang fraternity. You see, na pagka-ayaw nyo na, alam mo, dati ako member dyan, pero ngayon, parang ayaw ko na eh. So, yung iba naman, parang akala mo, yung kawalan nila, grabe na. You see, no, this is God's church. At hindi ko pag-aari ang simbahang ito. Pag-aari ito ng Panginoon. Jesus is the head of this church. We are the body. Nagkataon lamang po, mga kapatid, na ako po yung under-shepherd. Jesus is the shepherd. I'm the under-shepherds na para mag-take care sa inyo, mga kapatid. You see, but listen, we are all servants of God. Di ba? So, ang kailangan lamang po natin, mga kapatid, is submission sa Word of God para tayo magkaroon lagi ng participation sa gawain ng Panginoon. You see, hindi mo na kinakailangan, mga kapatid, ng huge amount of money para ka mag-soul winning. But when you win souls sa inyong area, under the leadership of your area leader, kapatid, you are connecting yourself in the body of Christ. Sana ho naiintindihan po natin mabuti rito, mga kapatid. Huwag niyong pahintulutan. Listen now. This is a good thing. I'm done. Tapos na po ako. Okay?
wag na wag niyong papahintulutan na yung pera ninyo ang magkukonect sa inyo sa gawain ng Panginoon. Because that is not even in the plan of God. Okay? It should be your soul. Because Jesus came not for your money. He owns it. He came for your soul. You see? And when Peter admonished the believers to grow, kapatid, hindi sinabi ni Peter na magkaroon ka ng maraming pera upang ikaw ay lumago bilang Kristiyano. Kaya nga ho yung may mga malaking pera, kapatid, may pakiramdam sila na sila ay malago na. No, kahit na gaano kakayaman, kapatid, gaano kataas ang position mo sa ibabaw ng lupang ito, iba ang position mo sa harapan ng Diyos. Alam naman po natin yan na pwede ka makapwesto sa gobyerno na wala kang Diyos. In fact, paborito nila yan. See? Pero kapatid, sa harapan ng Diyos, yung ating spiritual condition at relationship natin sa Diyos ang tinitignan. See? Kaya sana makita po natin ito. Wag na kayong maghintay, kapatid, na magkaroon pa ng malaking pera para kayo magsimulang magbigay. Tandaan niyo po, the 10% is just the 10%. See? Now, marami nagsasabi, kapatid, wag na wag kayong makikinig sa mga kasi may mga fear na po yung mga ibang mga yung ibang mga pastor may inggit, yung ibang mga makita nyo sa YouTube ang dami pong ganyan. Maglalagay sila ng title, tithing is a sin. Okay? Yun namang hindi nag-aaral ng Bible at merong sama ng loob sa akin, naiinggit sa church. Okay? Sasabihin, tito mo na, kaya yan, yung simbahan na yan, malaki kasi naniniwala sila dyan sa tithings na yan. Tapos bakit? Nabasa nila, nakita nila sa YouTube, tithing is a sin. Okay? Sabi ko, simple lang ang tanong ko. Yung kasalanan ba is punishable? Yes. So if you say that tithing is a sin, therefore when you give tithes, you've got to be punished. So, why I am blessed? Bakit pinagpapala naman ako ng Panginoon? Matagal na ako nagbibigay ng tithes at hindi man ako tumitigil. In fact, I'm not giving 10%. I'm giving 30% to God. See? Bakit hindi naman ako pinapanish ng Diyos? Sila panis. So, they're lying, kapatid. They're lying. Bakit? Yung tithings actually, ay, flooring yun, hindi yun ceiling. You can give more than that. In fact, may history, punta kayo mga kapatid, may history si Dr. Colgate. Ano sabi ng nanay niya? Ano man makamtan mong pera, pag nung umalis na siya sa bahay niya, ano sabi ng nanay niya? Kasi Sunday school teacher nanay niya, lumaki sa Sunday school si Dr. Colgate. Ano sabi niya? Anumang makamtan mong pera, magbigay mo ka sa Panginoon ng 10%. Nagbigay siya ng 10%, pinagpaalan siya ng Panginoon. Nagbigay siya ng 20%, pinagpaalan siya ng Panginoon. Nagbigay siya ng 30%, pinagpaalan siya ng Panginoon. Nagbigay siya ng 50%, lalo siya pinagpaalan ng Panginoon. Binaliktad niya, 10% sa kanya, 90% sa Panginoon. Kapatid, they're liars. Itong mga nagsasabi ng ganyan, nag-create sila ng doctrine out of envy. You should not believe that. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa kanila, finally, ganito, alright, what if I give 10%? Is it wrong? Paano mo pa susubalian ang nangyayari sa akin? Na pinagpapala ako ng Panginoon na sumusunod ako. I have my envelope right now. Sinalagay ko yan dito, mga kapatid. Pero matagal ko na ginagawa yan. Pero paano mo mapapasubalian sa akin na kasalanan ng pagbibigay ng 10% na samantalang pinagpapala ako ng Panginoon? Okay, now listen to me now. This is actually what we are fighting. Okay? Ito yung kinukombat natin, mga kapatid. Ito yung dinidefeat natin. Yung ganitong klaseng prinsipyo. Bakit?
when we give, sabi ko sa inyo kanina, the devil is losing ground. Now, do you understand that when you give to the ministry, you are funding? Did you? Funding. You are funding the ministry of God. You are not, listen, you are not funding the Fortune Tobacco. You are not funding the Latundenia company. You are funding the ministry of God that defeats the ministry of the devil. Itong mga taong ito, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Puna sila ng puna patungkol sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, pero hindi nila alam yung mga nababago na buhay ng kabataan, diyan natin kinukuha yung fund. Kasi, do you understand, yung ranch natin, kung anong ginagawa ng ranch natin, hindi lamang po ako dito nagpipreach patungkol sa family, kundi dinadala natin doon yung family para mapatunayan natin na doon mismo magkabuklod-buklod ang family. In fact, hinahamon ko nga kayo mga kapatid eh. Alright, may problema kayo sa pamilya ninyo? Alright, maano minsan, i-break ninyo ang pamilya ninyo. Buong pamilya ninyo, dalhin nyo, kayo lang. Kayo lang. Huwag yung area, kayo lang. Asawang lalaki, asawang babae, mga anak ninyo. And then, let's spend days doon sa ranch. Tayo-tayo lang. I'll spend my time sa inyo. We mean business here, kapatid. Hindi tayo nagbibiro dito, hindi tayo naglulukuhan dito. Yeah. Kaya kong i-spend, kaya kong magbigay ng time sa inyo. Doon tayo. Mag-usap-usap tayo doon. And then pag-usapan natin anong gumugulo sa pamilya ninyo, anong dahilan bakit hindi kayo magkasundo bilang mag-asawa, anong dahilan kung bakit nagkaganyan ang anak ninyo. Alright, privately, let's talk. That's the purpose of the ranch. Hindi yung puro dakdak lang tayo dito mga kapatid, tapos wala naman tayong actual. Mas maganda may actual. Di ba kahit saan kayo mag-schooling kapatid, may theory and then may actual. Di ba? Hindi tayo magaling sa salita, kundi maging sa gawa. Ipakita natin. That is Christianity. Did you get it all? Kapatid, inuulit ko po. Sana makita natin, bago tayo magreklamo sa pagpa-fund. Listen, huwag kayong matutulog, kapatid. Pag natulog kayo, pinapakita nyo, hindi kayo interesado sa sinasabi ko, hindi kayo interesado sa future ng mga batang ito. Okay, listen, if you will not be interested sa usapin na ganito, you are allowing the devil to rewrite the future of these young people. Okay, now listen to me now. Pagka hindi kayo niniwala sa funding, alam niyo po ba mga kapatid? Nasa trabaho ng Diablo, lahat ng mga promotions na yan ay pinafund, nagpupondo dyan ng mga tao. Okay. Ba hindi yun naiintindihan? Sino ang mga kabataan ngayon na nasira ang buhay? Bakit masyadong grabe ang drugs? Kapatid, may nagfa-fund niyan. Somebody's funding the works of the devil. You see? No, sana bago tayo magreklamo sa pagfa-fund natin sa gawain ng Panginoon, isipin natin ilang buhay ng mga tao at kabataan ngayon na nasisira, na pinuponduhan ng maraming tao. You see, kung mas marami pa, kapatid, listen na, kung mas marami pa ang ginagastos nyo sa Starbucks, sa ginagastos nyo sa simbahan, mas nagpa-fund kayo, tumutulong kayo sa pagpupondo sa mga bakla at homosexual because Starbucks is involved in that. Diba? Tapos nangihinayang tayo magpondo sa gawain ng Panginoon. May nagising na ba? Mag-isip tayo mga kapatid. Am I clear to you? O, tama na muna yun ngayon mga kapatid. Yung iba sa inyo, alam ko, napupunta na kayo sa restroom. Pag nakakapakinig kayo ng ganyan. Alright? At of course, baka mapuno na yung diaper ninyo. Alright? Alright, shall we all stand, please? Did you get something? Alright, let's bow our heads.
Father, once again, we thank you for what we heard this morning, oh God. Thank you for your words. Thank you, oh God, na merong salita, merong Biblia, Panginoon. Thank you for the Bible, oh God. Thank you for the examples in the Bible. Thank you for the letter of the Apostle Paul to the Corinthians that we have just discussed this morning. Oh God, please allow us to give, not grudgingly and not even because of necessity, but let us be a cheerful giver, oh God. And whatever we give, anuman pong binibigay namin, dapat namin laging i-consider na we're funding the ministry. And you're providing what we give and what we fund for the ministry. Oh God, thank you. Bless the preaching service this morning. Everything na magta-transpire po rito, Panginoon, iniiwanan po namin sa inyong kamay. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right.